Hello guys, magandang araw sa inyo. Ngayong araw ay Sunday, alas 5 ng hapon at nagkayayaan lang magbike para magpapawis daw. Iikot lang kami rito sa Taga hanggang sa Jones Beach at dito sa daungan ng mga barko at iikot lang kami at babalik na rito sa aming tinutuluyan. At dito nga magbabike check lang tayo sa mga tropa nating mga bikers dito sa Tinian. Ito Giant 26er at 7 speed. At ito rin 26er 7 speed. At ito namang isa ay hybrid commute bike na Mikarji 26er 7 speed. At yung kulay green naman yan ang gagamitin ko, 26er. Ala. Kasi yung hanap mo. Tingin mo na yan. Doon sila oh. Baraks sila. Sayang. At dito nga yung isang tropa, hinahanap niya yung bike niya. Di niya alam kung sino ang nanghiram. At itong mga ibang kasama namin nag-warm up na para masimulan na yung pagbabike. Pero yung isang kasama namin pupunta doon daw sa isang apartment para makuha yung bike niya dahil nandun daw. At dito nga palabas na kami ng compound, pero yung isang kasama namin ay hihiwalay at pupunta doon sa apartment para makuha yung bike niya. Pero sabi niya, salubungin na lang namin siya at yung isang kasama kasi namin ay magpapabomba pa ng gulong. At syempre, itong kalsadang dinadaanan namin ay ito yung Broadway Road na naman. At mahabang kalsada na papunta rin sa Taga Beach hanggang doon sa Tachona. At dito nga himuwalay na yung isang kasama namin at kami ay dire-diretso papunta ron sa bahay ng tropa namin para magpabomba yung isang kasama namin. At dito sa video makikita nyo ganito ang village sa Tinian. Mapapansin nyo walang masyadong bakod dahil hindi uso ang bakod dito, di katulad sa Pilipinas na puro bakod. At dito umiwas kami dahil may tao doon na naglalakad sa bike lane. At dito nakarating na kami sa bahay ng tropa namin na si JB para magpabomba ng gulong. Nakarating na tayo. Gas na. Puputok naman yan. Tatawa siya rin natin. Di pong buong bako, nagputok tayo dito para nandyan. Yung hindi pampayin pala eh. Ayun pala. Kaya ang buong bako, kaya lang. Hindi siya nagpubomba rin kasi nga. Hindi naman lang sinabi meron pala. Yun, nauhan to. Ngayon ay nagpatuloy na kaming magbike at yung isang kasama namin ay sasalubungin na lang namin dun sa may park. Dito sa video na to guys, wala naman masyadong special dito. Pinapakita ko lang naman sa inyo kung ano yung mga gawain ng mga Pinoy dito sa Tinian habang naka-rest day kami ng 2 days. Dito nakasalubong na namin si Angelo at pinuntahan na ng mga kasama ko at nakita nila na naglalakad siya at yun pala ay naputulan na siya ng kadena. Oo. Push. Dito ginagawa namin, tinutulak namin siya sa likod para makarating kami dun sa park at hintay namin yung bike niya dahil andun daw sa kabilang barracks at dadali ng isang kasama namin. Nasa black micro daw. At ngayon nandito na kami sa park at habang naghihintay ay magpipicturan daw muna kami. Dito sa atin yan, uso rin sa mga Pinoy ang mga nagsusumba.
Ngayon, naghihintay na lang kami dahil dadalhin na lang daw dito yung bike ng aming tropa. Ngayon, sa wakas, dumating na yung pickup dahil andun yung sasakyan yung kanyang bike at kukunin na ni Angelo. Ayun na yung raker. Limita niya ng nitro, pre. Tingin na ng kadena. Yes, Barbie. Tara na. Tara na. Hindi ko alam. Sa clip. Dito nga nagpatuloy na ulit kaming magbike. Sinailan ko yung audio dahil baka makapiright tayo at basta ang tugtog dyan ay Dancing Queen, Feel the Beat and Only 70s. Dito kung mapapansin nyo walang masyadong sasakyan na dumadaan kaya pumunta na kami sa main road dahil iniwasan namin yung mga taong dumadaan dun sa bike lane. Safe naman dito sa island dahil sinusunod naman ng mga nagdadrive ng sasakyan yung mga speed limit dito na hanggang 25 to 40 lang ang speed. Dito sa atin yan, lahat ng kabahayan o yung may-ari ng bahay ay may mga sariling sasakyan dahil wala naman ditong commute vehicle o public transportation katulad ng van or mga taxi, ganun, wala naman dito. At dito sa island walang masyadong nagmumotor dito. Hira lang ang makakita. Siguro kung bibilangin ko man eh siguro parang mga 7 lang yata ang mga nakikita ko. Oh, nangyari. Diyan pala si ano. Chubby! Yung asong nakita nyo kanina ay si Chibi yun. Nagkamali lang pala ako ng tawag. Alaga ng mga Pinoy yun sa kabilang apartment at dito ay tumambay lang kami at nagpicturan. Ang ganda talaga dito sa atin yan, lalong-lalo na doon sa seaside nila dahil wala kang masyado makikitang mga kalat o basura. Kaya sa mga Pinoy na nagbabalak pumunta rito sa atin yan o kahit saan mang lalawigan dito sa Northern Mariana Island ay dapat laging maging handa kayo. Dapat marami kayong alam o skilled na alam. Dapat marunong kayong mag-drive ng 4 wheels, marunong kayong mag-housekeeping, kahit sa construction dapat kahit papano ay may alam kayo. Sa pagkakarpinteros kahit basic lang sa plumbing, ganon. At syempre higit sa lahat dapat marunong kayong makisama sa kapwa mo Pinoy dito. At yun ang importante. Dito sa island, di naman nakaka-boring yung lugar dito kahit na maliit ng island. Kahit na walang papasyalan, walang mall, at balanse pa ang lahat. Lalo na sa trabaho, hindi kami overwork. Lahat ay pantay-pantay ang turingan. Hindi rin over sa pahinga. Hindi tulad nung alam kong bansa, overwork ka na nga, kulang ka pa sa sahod. Kaya hindi nakakapagtaka na ang mga iba sa ating mga Pinoy ay mas pinipiling mag-abroad dahil sulit ang kanilang mga pagod. No hand. At dito nga ay malapit na kami kay Taga. At syempre, kung gusto nyo yung mga gantong usapan tungkol dito sa island ay comment nyo lang sa baba. At marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa island. At syempre, kung interesado kayo sa mga trabaho rito sa island ay marami pwedeng maging trabaho rito. Tulad ng pagiging waiter, bartender, housekeeping o pagiging chef, lalong-lalo na sa construction. At syempre sa mekaniko. Oh, yan lang ang ano, no. Kaso parang ano ka, si yung Chinese na ano, karakter. Ngayon nandito na kami sa daungan ng barko. Ito na dinadala yung mga mabibigat na equipment sa construction. At dito nga kung napapansin nyo ay walang masyadong turista na dumadaan. Di katulad daw dati nung hindi pa nagkakaroon ng pandemic. Noong 2019 daw marami raw ditong turista na Japanese, Chinese, tsaka Koreano. Susunod na Sabado. Umaga tapos Sabado. At dito nga guys, dito na yun ang pwestuhan ngayon ng mga Pinoy na mag-fishing dahil pinagbawalan na kami dun sa loob ng port. Dito ay magpapahinga lang kami saglit at babalik na dun sa amin tinutuluyan.
May isda dyan? At dito nga, nag-survey lang kami kung may mga isda rito malalaki para pagbalik namin dito naman kami magpipishing. Mag-fishing sa umaga. Diyan nga yan. Hindi lobster. Ay, puta. Ay, sus! Bukmati. Ayun, tiger fish nga. JD. Tutulak ka lang ako pa. Ikaw yung malapit eh. Malapit eh. Ikaw yung nasa harapan ko eh. Nagulat ako, pupuntahan ko pa rito si Kuya Ray natin. Kuya Ray natin, nagulat ako. At ngayon nga ay nagpatuloy ulit kami sa pagbabike at ngayon babalik na kami sa aming tinutuluyan at dito daw ay dadaan kami dahil may shortcut daw dito. Marunong sa mga biglang liko ah. Kala ko dediretso eh. At dito nga sa dinadaanan namin ay medyo banayad ang ahon kaya medyo mabagal ang pagpedal namin dito. May aso dyan malaki. Ayan mga pinupuntahan ng mga Pinoy. Queens. At dito nga ay medyo paahon na kaya nag-ship ako at dito na ang hindi inaasahan. Putay. At dito nga natanggal yung kadena sa may RD. Kinailangan kong bumaba para ayusin yung aking kadena sa bike. At syempre saglit ko lang naman naayos yung kadena ng bike ko dahil lumampas lang naman ito sa RD. O sa may gear niya. At ngayon ito naman ang nangyari. Natanggal. At ngayon naman ay natanggal yung pedal sa kaliwa. Nasiraan pa. Okay. At dito gumamit na tayo ng pinagbabawal na teknik, ang pagtutulak ng bike. At syempre may alibay naman tayo, nasiraan naman tayo ng bike eh. At dito nga tinulungan na tayo ng tropa at nagsalit-salitan sila para makauwi na kami sa barracks namin. At buti na lang yung isang kasama namin ay sanay na sanay magbike kahit walang pedal yung bike. At buti hinintay pa rin kami ng ibang kasama namin. Wala na. Ngayon nga ay malapit na kami sa aming barracks at hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat sa panonood and God bless.